Ang katotohanan, mga kabarangay, madaming mga barangay sa Pilipinas na ang nag-mediation o nagko-conciliation ay mga mismong elected na kagawad. Kaya ang tanong, tama ba ito o may paglabag sa batas? Kaya kung ikaw po ay isang kagawad, isang punong barangay, isang lupon o ordinaryong mamamayan na gusto pong malaman ang sagot dito sa aking tanong, samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang video na ito. Dahil ang maling proseso ng katarungang pambarangay ay maaaring magresulta sa pagkawala ng bisa ng kasunduan ng mga partido. O mas malala, ito po ay paglabag sa konstitusyon. Sa video ito, ipapaliwanag ko mga kabarangay kung bakit hindi dapat ang kagawad ang nagsasagawa ng mediation o conciliation, lalo na kung available naman si punong barangay, available naman ang pangkat tagapagkasundo. Ito mga kabarangay yung legal basis base po sa 1987 Constitution. Ang sabi po doon, no elective official shall be eligible for appointment or designation in any capacity to any public office or position during his tenure. Ang mga kagawad, sila po ay elected official. Sa makatuwid, hindi siya maaaring italaga o magtalaga sa sarili sa ibang posisyon na may hiwalay na tungkulin. At sa katarungang pambarangay, malinaw ang mga gumaganap ng papel. Punong barangay, mediator. Pangkat tagapagkasundo, conciliator. Mga miyembro ng lupon, maaaring maging kasapi ng pangkat tagapagkasundo. Ang kagawad bilang elected official ay hindi kabilang sa lupon tagapamayapa. Pero minsan ito po ay pinahihintulutan ng batas sa mga partikular na sitwasyon. Halimbawa, yung first kagawad, in the absence of the punong barangay, siya po yung magpifill in ng posisyon ng punong barangay. Therefore, pwede na siyang meron na siyang kapangyarihan para mag-conduct o mag-facilitate ng mediation. Pero sa pangkalahatan, mga kabarangay, ang kagawad ay hindi dapat magsagawa ng mediation o conciliation. Bakit nagiging problema ito sa practice ng katarungang pambarangay? Sa maraming barangay, nagiging practice ang sitwasyon. Una, absent ang kapitan. Busy ang lupon. Mas madaling lapitan ang mga kagawad. Kaya po ang nangyayari minsan, kagawad ang nagkakandak o nagpapacilitate ng mediation, kagawad ang nagpapacilitate ng conciliation. Kaya ang nangyayari, kagawad ang nagiging tagapamagitan. Maganda ang intensyon, mga kabarangay, ngunit ang proseso ay dapat sumunod sa batas. Sa katarungang pambarangay, ang proseso ay hindi simpleng usapan lamang. Ito ay may legal effect, mga kabarangay. Ang posibleng epekto ng maling pagpapadaloy. Ito, mga kabarangay, kapag ang mediation o conciliation ay ginawa ng hindi otorisadong tao o otorisadong opisyal, number 1, maaaring mawalan ng bisa ang settlement agreement sakaling sila ay magkasundo. Pangalawa, o maaaring maging hadlang sa pagsasampa ng kaso sa korte. Number 3, maaaring magkaroon ng administrative liability
si kagawad kung siya ay magpupumili. Mawawala, mga kabarangay, lastly, ang integridad ng katarungang pambarangay process. Kaya po napakahalaga ng tamang papel ng bawat barangay official. Ito po ang mahalagang paliwanag. Hindi ibig sabihin ito na walang silbi ang kagawad sa usaping pag-aayos ng alitan. Hindi po. Ang kagawad ay maaari pa ring tumulong sa pagpapakalma ng sitwasyon, magbigay ng paunang payo sa mga partido, mag-refer ng reklamo sa punong barangay, tumulong sa peacekeeping. Ngunit iba ang informal na pagtulong sa opisyal na mediation o conciliation. Kaya po ang advice natin sa mga kagawad, kung may lumapit na nagrereklamo, pakinggan ang hinaing. Iwasan ang pagdedesisyon o pag-areglo bilang mediator. I-refer agad ito sa punong barangay kung ang kaso ay sakop ng katarungang pambarangay. Hikayatin ang formal na pagsunod sa katarungang pambarangay process. Ito ang ligtas, tama, at legal na hakbang. Kaya mga kabarangay, kung ikaw po ay kagawad at ikaw ay madalas lapitan, hindi po ito masama. Walang masama doon. Ibig sabihin, ang tao ay may tiwala sa iyo. Ngunit kagawad, tandaan niyo po ito, ang tiwala ay dapat samahan ng tamang proseso. Hindi sapat ang mabuting intensyon kung ang proseso ay labag sa batas. Kaya ito naman po ang aking mensahe sa mga punong barangay at lupon. Kung nangyayari na si kagawad ang nagfa-facilitate ng mediation o conciliation sa barangay, maaaring senyales ito na kulang sa kaalaman sa KP ang lupon tagapamayapa. Walang sapat na orientation ang punong barangay at mga lupon or overloaded na ang lupon. Ito ay paalala na kailangan ang capacity building at malinaw na delegation ng tungkulin. Sa katarungang pambarangay po, ang layunin ay hindi lamang maayos ang away, kundi pagpapanatili ng tiwala sa proseso ng justice sa community. Kapag mali ang proseso, ang unang nasisira ay ang tiwala ng mamamayan. Tandaan po natin yan. Kaya po, ito yung aking huling paalala. Mga kagawad, kayo po ay halal ng bayan. Isang mataas na tiwala ang ibinigay sa inyo, mga mahal naming kagawad. Ngunit ang bawat posisyon ay may hangganan ng kapangyarihan. Sa katarungang pambarangay, ang tamang proseso ay hindi hadlang sa kapayapaan. Ito ang pundasyon nito, mga kabarangay. Kaya po tandaan natin, hindi lahat ng kayang gawin ay dapat gawin. Hindi lahat ng mabuting intensyon ay legal. At hindi lahat ng pag-aayos ay katarungang pambarangay. Kapag tumitibay po ang proseso ng KP, tumitibay din ang kapayapaan. Kaya ayan po mga kabarangay, kung ang video kong ito ay nakatulong sa inyo, maaari niyo po itong i-like, i-share. At para doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari po kayong mag-subscribe. At dahil dito po, linggo-linggo, tayo po ay nag-upload ng mga videos tungkol sa Katarungang Pambarangay na kapaki-pakinabang.
Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin at ako po muli si Jeffrey.